Okay, so kung makita nyo mga ka-IT, nawala nga yung insert coin dito. Ayan, so ito yung issue, no, ng bagong update na. So welcome back dito sa ating channel, and of course welcome dito sa ating panibagong video. So ngayon mga ka-IT ay alam naman natin no, na mayroong panibagong update ang Pisofy standard version, no? Version 5 na. Pero may mga nag-try na mag-update into version 5, no, from 4.8.8, pero nagkaroon ng error after nilang ma-update, no, na wala yung insert coin. So sa video natin ito ay aalamin natin kung paano nga ba natin ayusin, no, yung pagkawala ng insert coin after natin siyang i-update. Alright, so ang gagawin ko, tingnan muna natin dito sa ating cellphone, no, verify muna natin na meron tayong insert coin dito at alamin natin kung ano yung version na meron tayo dito sa ating system. Okay, so connect muna ako sa ating access point. So hindi ko na muna nilagyan ng pangalan or iniba yung ating SSID. Okay, so as of now, yan mga ka-IT, meron tayong insert coin, no, version 4.8.8, no, ang ating system dito. Yan, so meron tayong insert coin. Now i-verify natin sa ating portal, double check natin yung version na meron tayo. Okay, ito /admin. So login muna ako dito. Okay, admin 1, 2, 3, 4, 5. So yan po yung default ng Pisofy, then sign in lang tayo. Okay, so dito na tayo sa ating dashboard. So scroll down lang tayo sa baba hanggang sa makita natin yung version. Ayan. So version 4.8.8, no, yung ating system. So ang gagawin natin dito mga ka-IT ay i-update natin into version 5. Pero yung ginagawa ko dito mga ka-IT ay hindi ako nag-update direct dito, no, sa 10.0.0.1 na IP, no, yung local IP ng ating Pisofy system. So yung ginagawa ko, ina-access ko siya sa kanyang IP address na nakukuha niya sa ating ISP. Okay, so dito connect ako sa aking Wi-Fi. Yan, connect ko lang. Ayan, so connected na tayo. And then itong ating Wi-Fi, no, of course connected din yan, no. Yan yung kanyang LAN cable. Connected din yan sa ating router mismo. So ibig sabihin yung ating cellphone connected yan sa ating router through Wi-Fi. At the same time, itong ating Wi-Fi, no. Okay, so ang gagawin ko dito ay mag-login ako sa ating portal using sa IP address na nakukuha niya sa ating ISP. So ang ginagawa ko dito para makita ko yung IP address na nakukuha ng ating system, natin Wi-Fi sa ating router, ay gumagamit ako ng ito, Network Advanced or Network IP Scanner. Ayan siya. Okay, so open ko lang yan. And then once na na-open na natin ay automatic na yan siyang mag-i-scan ng ating network. So pag sa laptop ang ginagamit ko ay Advanced IP Scanner. Dito naman sa cellphone, Network IP Scanner yung aking ginagamit. So same lang sila ng function. I-scan nila yung ating network and then nalabas dito yung mga devices na connected sa ating network, including na yung ating OPI board. So madidetect yan siya nitong app. Okay, so ito na yung mga na-scan niya ng mga devices. So hanapin na natin dito yung ating OPI 1. Ayan, so dandahan na natin. Ayan, so ito siya. Meron siyang pangalan, Orange Pi 1. And then dito mga ka-IT, andito rin ang kanyang IP address. So 192.168.1.14 ang kanyang IP address. So dyan natin siya i-access. Magbukas lang tayo dyan ng ating Google Chrome. And then dito, i-type lang natin dyan yung IP nya, no? 192.
192.168. So palitan natin to para madali tayo. 168 dot 1 dot 1 dot 14. Ayan. So then slash admin lang tayo. Yan, slash admin. Then enter lang natin. Okay. Yan. So ito na yung login page niya. So mag-login lang tayo using pa rin, no, yung default niya, yung administrator, and then password is admin. Admin. Yan, sign in tayo. Oops, mali yata. Wala tayong 1 2 3 4 5. Okay, then type ko lang itong CAPTCHA 43B F na malaki G7, then sign in. Okay, so ito na mga ka-IT. Ito na ulit yung ating dashboard. Alright, so once again, ang version natin ay 4.8.8. So ang gagawin natin ay mag-update tayo. Punta tayo sa ating menu sa gilid. Yan. So ulitin natin. Ito. And then punta tayo sa baba. Hanapin natin yung settings. Then yung update. Ito. Click natin yung update. Yan, so available na, no, yung 5.0. So ang gagawin natin ay i-click natin yan, download, then okay natin. Ayan, so downloading na. Ayan, so 2.4 MB, no, yung kanyang size. Okay, so na-download na. Ang kailangan natin gawin dyan, i-install lang natin siya. Ito, i-install natin para update na yung ating system. Okay, so ito yung mga processes, no, sa update. So antayin na natin na matapos yan. So after nito ay kukonect tayo, no, sa ating AP. Titingnan natin kung nandyan pa ba yung ating insert coin or missing. Okay, kasi ito yung kadalasang nangyayari. Ayan, so done, successfully upgraded na. Ayan. So yan yung kadalasang nangyayari, no, pag nag-update ay nawala yung insert coin. Okay, so yan ang mga ka-IT, version 5.0.0 beta. So balik tayo sa dashboard. Double check natin sa baba. Ayan, so 5.0.0 na. So na ang gagawin natin, balik tayo, no, connect tayo ulit sa ating AP. Titingnan natin kung nawala ba yung insert coin. Okay, so pin ko lang yung ating Wi-Fi settings, and then connect ako ulit dito sa TP-Link yung ating AP. Yan. Okay, so kung makita nyo mga ka-IT, nawala nga yung insert coin dito. Ayan, so ito yung issue, no, ng bagong update na version 5.0 PSOPI standard. So walang insert coin. So pag ganito ay of course hindi natin magagamit. Okay, so Y-Pass lang ang mayroon tsaka by e-load. So yung insert coin wala. So paano makapag-hulog yung ating mga clients dyan? So paano nga ba natin ito ma-fix? Alright, so ang gagawin natin, kukonek lang ako ulit, no, sa ating Wi-Fi. I-access natin ulit yung ating portal doon sa kanyang IP address, no? Open ko lang ulit, then connect ako ulit sa ating Wi-Fi. Ayan, so connect na tayo. So balik lang ako sa ating dashboard. Ito, yan ang kanyang IP, no? 192.168.1.14. So refresh ko lang. Ayan, so connected na tayo. So ang gagawin natin mga ka-IT, i-reboot natin itong ating system, no? Alright, so after natin may update ay i-reboot natin. So dito, punta na ako dyan ulit sa menu, and then punta ako sa device. Yan. Then click natin yung reboot.
Then, okay. Ayan, so pindutin ko lang yung reboot now para mabilis. Okay, so wala na. Okay, so bad gateway na yung lumabas kasi nga nagre-reboot na yung ating system dyan. Okay, so antayin natin konti. So wag na nating i-cut itong ating video. So i-refresh lang natin to mga ka-IT para malaman natin kung nag-boot na ba siya ulit. Yan, so sa mga nais pala dyan umorder no, ng Piso Wi-Fi parts ay meron tayong available. At yung ating Piso Wi-Fi package ay mayroon din, so pwede kayo mag-PM sa atin. Ayun, so nag-load na siya ulit. Ayan. Okay, so refresh natin. Okay, so nawala ulit. Subukan natin ulit. Alright, so yan na siya. Okay, so try natin ulit. Okay, so yan ang mga ka-IT. Nag-boot up na ulit yung ating system. So balik tayo sa dashboard. Okay, so ayos. Double check natin. Ayan, 5.0.0 beta. So ang gagawin natin, ko-connect tayo ulit no sa ating AP para i-double check natin kung mayroon na nga ba tayong insert coin. So click natin yung TP-Link and then connect. Okay, so pag ganito mga ka-IT no, na no internet yung lumalabas, pag connect tayo ulit sa ating AP, so ang gagawin natin dyan ay connect muna tayo ulit no, sa ating Wi-Fi. So i-access muna natin ulit, connected na tayo. I-access muna natin ulit no, yung ating dashboard. So buksan ko lang ulit yung ating Google Chrome. Ito. And then balik lang tayo no sa dashboard. Ito. Yan yung kanyang IP address no, 192.168.1.14. So refresh ko lang. Okay, so yan, nag-refresh na. So ang gagawin natin dyan mga ka-IT ay punta tayo sa ating network. So menu ulit. Then punta tayo sa network. Scroll down tayo sa baba. Hanapin natin yung network. So ito siya. And then punta tayo sa interfaces. Okay, so yan yung ating mga interfaces no. Okay, then dito mga ka-IT, wala naman tayong gagawin dito no. So i-refresh lang natin kumbaga no, refresh lang natin dito sa network. So yan lang yung aking ginawa mga ka-IT. So after nito ay open natin ulit yung ating Wi-Fi settings and then subukan natin ulit na connect sa ating AP. Yan, so dito sa TP-Link connect tayo dyan. So tingnan natin, yun no. Yan, so lumabas na yung ating portal at meron na tayong insert coin ngayon mga ka-IT. Wow, so yun lang yung ating ginawa no. So, meron na tayong insert coin after nating ma-refresh yung ating network settings na sa ating portal. Okay, so dito pwede na tayong mag-press ng insert coin. Yan o. So napaka dali lang ng ating natuklasang solusyon dito sa missing na insert coin after natin mag-update into 5.0.0 beta version ng Pisofy standard. So sa mga karagdagang katanungan dyan at suggestions no, ay pwede kayong mag-comment dito sa ating video. So, sa mga hindi pa pala dyan nakasubscribe dito sa ating channel ay wag na tayong mahiyang mag-click ng like and subscribe button. Sa mga nais umorder dyan ng Piso Wi-Fi Window Machine ay available po sa atin yung mga units natin. So meron tayong iba't ibang packages. So PM na lang kayo sa ating FB page ka-IT Piso Wi-Fi para sa inyong mga inquiries.